Gusto kong i-share sa inyo ang article na sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao tungkol kay First Lady Liza Raneta Marcos. Itong si Mr. Tiglao, isa sa mga hinahangaan ko na columnist sa Manila Times at iba pang veterano na ito. Analysis ni Mr. Tiglao is it has gone wrong. It has backfired. Palpak. Gusto kong i-share sa inyo ang article na sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao tungkol kay First Lady Liza Raneta Marcos. Ang title sa article is ganito: An Imelda 2.0 Even More Powerful. Okay. Itong si Mr. Tiglao, isa sa mga hinahangaan ko na columnist sa Manila Times at iba pang veterano na ito. I think naging press secretary siya panahon ni, kalimutan ko na sino yung presidente. So, noong panahon ng kampanya, noong May 22, 2022 election, isa si Mr. Tiglao na talagang sumusuporta sa candidacy ni candidate BBM. Kaya lang, nung nanalo na siya, itong si BBM, tapos nagbago na ang takbo ng pamamahala sa gobyerno. So, Tiglao, who once supporter ni BBM, ngayon, critic na siya. So, ito, isang critic niya sa administrasyon ni BBM. Okay. Ang article nagsimula doon sa yung analysis ni Mr. Tiglao doon sa interview ni First Lady Liza ni Katunying. Okay. So, according to Mr. Tiglao, yung interview na yon is part of an expensive public relations project. Mahal ang bayad. Na ang objective ng interview na yon is to portray the First Lady Liza na isang wife na passionately protecting the President's dignity at saka i-project ang no-nonsense, down-to-earth, apolitical image ni First Lady. Okay, so dalawa, dignity ni PBBM, pakita ni First Lady na overprotective siya sa presidente, plus yung kanya sa First Lady, down-to-earth lang. Simple lang na walang kinalaman sa politika. But ang analysis ni Mr. Tiglao is it has gone wrong. It has backfired. Palpak. So, ano ang masasabi nyo? Agree ba kayo na pumalpak yung interview na yun? To me, I agree. Palpak na palpak. Yung gusto nilang abutin na objective, lalong napasama ang imahe ng presidente at imahe ng First Lady. Okay, so bakit tinawag ni Mr. Tiglao na mas powerful pa itong si First Lady Liza kaysa kay First Lady Imelda noon? Okay, so ito ang punto ni Mr. Tiglao. Si First Lady Liza, responsible for the appointments of dozens of key posts surrounding PBBM. Example, si First Lady Liza ang responsible sa pagpatalsik kay Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary. Okay? At yun na-appoint yung gusto niya si Executive Secretary Bersamin. Aside sa Executive Secretary, ito pa ang mga appointments na inilakad, trinabaho ni First Lady Liza. Yung PCSO General Manager, si Millonario Robles. Sino pa? Yung Major Revenue Agency Chief. So, hindi niya binanggit kung BIR or Bureau of Customs. Nasa dalawa lang yan. And then, 3 Bureau of Customs District Collector.
napa-appoint ni First Lady Lisa according to Mr. Tiglao and mga AFP generals. Marami na general ng Armed Forces. Ito, yung isa sa matindi. Sa Office of the President mismo, na ilagay ni First Lady Lisa ang isang trusted lawyer sa law firm ni Attorney Lisa Raneta Marcos. Yung si Attorney Annalisa Logan, siya po ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Itong si Attorney Logan reports directly to the President at kayang-kaya niyang i-bypass si Executive Secretary Bersamin and even the Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile. So gaano ka-powerful itong si Attorney Lisa Logan? Sa article ni Mr. Tiglao, sabi niya, na kaya ni Attorney Logan na i-lift up yung cease and desist order ng DNR laban sa isang maanomalya na mining company na nagadala ng mga nickel ore outside the country without permit. Grabe. Pinawalang bisa yung order ng DNR. Okay, so kinontrast ni Mr. Tiglao panahon ni Marcos Sr. at panahon nitong Marcos Jr. So, si First Lady Imelda Romualdez Marcos noon, gusto daw niya na patalsikin yung number 2 man sa gobyerno, si Finance and later on Prime Minister Cesar Pirata. Ayaw ni Imelda. Kaya lang, what happened? Hindi pumayag si Marcos Sr. Binaliwala niya yung kagustuhan ni First Lady Imelda. So, ibig sabihin, mas makapangyarihan si Marcos Sr. Strong leader. Hindi siya under desire. Pagdating na dito kay Marcos Jr., si First Lady Lisa, gusto niyang patalsikin si E.S. Rodriguez at nagawa niya. So, what Lisa wants, Lisa gets. Okay. Para bang ang ni PBB may happy wife, happy life. Nung napatalsik na as executive secretary, sanggang dikit magkaibigan yung dalawa, gusto pa rin ni PBBM na mag-remain sa Malacanang si Attorney Vic as Chief of Staff. So, anong nangyari? Ayaw pa rin ni First Lady Lisa. Hanggang, yun na, yung naibulgar ni Marlica na I love you Tonying na audio recording. Wala na, si Chief of Staff. So, ganon katindi, ganon ka-powerful si First Lady Lisa na walang magawa si PBBM. Okay? So, napakaganda itong article ni Mr. Tiglao. Kaya isinishare ko sa inyo. Ito, sinambulat ni Mr. Tiglao, ano ba ang ayaw na ayaw ni First Lady Lisa kay Attorney Vic Rodriguez? So, according to Mr. Tiglao, magaling mag-research si Mr. Tiglao. Basta nagsulat ito, kompleto siya ng research. Okay. Maraming recommendation ni First Lady Lisa na ipa-appoint sa gobyerno na hindi makalusot kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Hindi makarating kay PBBM. So, ito, one time, according to Mr. Tiglao, ganito ang sabi ni E.S. Vic kay PBBM. They're crooks or corrupt. And sooner they'll damage your presidency. Kaya hindi yan makalusot sa akin. Na ang problema, ang presidente, na ipapaabot niya kay First Lady Lisa yung ganong mga objections ni ESB. Kaya yun, abot langit ang galit ni First Lady kay ESB. So, anong nangyari? Yun na.
nagsimula na ang well-financed, ruthless campaigns to damage the credibility of Attorney Vic Rodriguez. So ano yung mga paratang? Yes, nagnakaw daw si Attorney Vic ng hundreds of millions of pesos galing sa election fund na natigom nung kampanyahan. Okay? So, nagpakalat sila ng mga bank documents ni Attorney Vic, yung kanyang wife at mga in-laws. At itong mga bank documents na ito binigay sa mga media practitioners kasama si Mr. Rigoberto Tiglao na bigyan din. Si Maharlika, sinasabi din niya yan. Nabigyan din siya ng mga ganito. So, maraming kumagat, maraming mga mainstream and social media bloggers na naniwala doon at binanatan, sinira si Attorney Vic. Kaya lang, si Mr. Tiglao, sabi niya, these documents were hilariously nakakatawa, pekeng-peke. In one bank document, sabi niya, it had a watermark, only sample of financial statements posted on the internet. Ibig sabihin, hindi kumagat si Mr. Tiglao sa mga fake bank documents na ikinalat para siraan si Attorney Vic Rodriguez. Okay, ano pa? Ito, yung nagsimula na yung massive campaign, ano? Noong January of 2023, yung ISAF nag-present ng briefing kay PBBM. Nag-present sila ng matrix kung sino-sino yung mga personalities behind the massive demolition job against kay E.S. Vic Rodriguez. So napaghalaman ng presidente na ang mga taong sumisira kay E.S. Vic, they were all very close to the First Lady. Although hindi sinabi ng ISAF briefer o yung commander, yung pangalan ni First Lady, the President got the message na ang behind, ang mastermind sa paninira kay Attorney Vic, walang iba kundi si First Lady Lisa. So anong nangyari? Yan na. Yung January 7, 2023, meron ng lumabas na video ni First Lady Lisa na yung nakasimpleng damit lang. Nandun siya sa golf course ata ng PSG compound sa Malacanang. Then anong sinasabi niya? I have nothing to do with ISAF. I don't have anything to do with appointments there which lead to my husband. Kung basta, yung short video lang yun. But alam na ang lahat na ngayon na kagagawa ng First Lady yung pagka-relieve ng ISAF commander. Anyway, ito po, to summarize, sinamarize ni Mr. Tiglao yung kanyang article. Number 1, First Lady Lisa Araneta Marcos can easily influence the decisions of the President. Kayang-kaya niyang baguhin. It can change the mind of the President. Powerful wife nga. Si Vivian Velez nagsabi, manipulative wife. Sino pa? Si Malo Tiquia. The only First Lady na gumagawa ng mga ganyan. Mga hindi nakatanggap-tanggap na bagay. Number 2, sabi ni Mr. Tiglao, si Lisa ang first lady to practically announce to the country and to the whole world that she has a huge role in government, especially in the appointment of key posts. Kasi yung interview niya kay Kato Nying, yun na, in-announce niya. Namin niya nang pinatanggal niya si Attorney Vic. Number 3, the First Lady can has the temerity to insult the Vice President, Sara, and the 32 million voters na mandato ni VP Sara. And then lastly, may dalawa tayong presidente.
Sabi ni Mr. Tiglaw. Sabi niya, I don't think our fragile country can afford a two-headed leadership at this time. Dalawang leader natin. May babae, may lalaki. So, kayo, anong masasabi nyo dito sa komentaryo ni Mr. Tiglaw? Ako, saludo ako dito kay Mr. Tiglaw. Mabuhay po kayo, Sir Bobby Tiglaw.